Sa pumili na Metamorphosis card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung biyaya na parating sa inyo sa 2024. Okay, they asked me to cleanse first, so I'll just go ahead and cleanse. I'm sensing content amazing grace. Then sa chorus part, my chains are gone. I've been set free. Baka makakalaya ka na sa stagnancy period. I-clarify natin yung cards. You could be a workaholic person, pero wala ka pa rin pagbabago. I feel na iniwan ka na jowa mo. There's a third party situation. So, sa 2024, meron kang pera pero meron kang third party situation. So, kung may partner ka man, magkakaroon ng third party situation. Kasi itong tao na to, baka maganda siya or gwapo. So, dahil sa ang kanyang charm, kaya magkakaroon ng third party situation. Dahil dito ay may inis ka. Okay? I feel na destined to mangyari na yung iyong tao ay magkaroon ng third party. Kasi we got the transformation and good news. So, I feel na kaya to mangyari sa 2024 kasi meron pang ibang tao na para sa'yo. At hindi darating si good news if you're still dealing with somebody na baka hindi meant para sa'yo. So, dahil dito maging single ka uli as you can see here. And you got this one. So, maybe you wish kay God na sana magkaroon ka uli ng tao. Yung darating ay aid, meaning may mga tao na actually ko-comfort ka dahil sa nawalan ka ng lover. Okay, so we have the Metamorphosis cards here. So, I feel na in 2024, you will take some time to heal about whatever had happened in this relationship na meron ka. Hindi ko alam kung ano yung good news dito, guys. Baka kasi tinanong natin ay biyaya. So, maybe yung pag-aalis sa yung tao is kinda like a blessing in disguise can be. Okay, maybe you're not saying it now, but in the future, you will. Pero na-sense ko na malungkot pa rin yung vibe. So, take some time to heal. Toxic is in either way. So, gusto sabihin ng Panginoon, kaya pala yung kanta Amazing Grace. Kasi, inalis ka niya sa toxic relationship. Okay, so it's a blessing in disguise. And this one is in reverse. So, gusto sabihin ng Panginoon, kung magkakarelasyon ka, huwag kang pumatol sa someone na player. Kasi based on your energy, you're someone na napaka-serious. At ikaw yung somebody na nagpe-pray kay God. Nabigyan ka ng partner na makasama mo sa iyong bahay or habang buhay. Okay, and next that we have is this one. Apple in reverse. I feel na guys, okay, nalala ko yung nandito yung charm. So I think na yung dapat mong baguhin, iwasan mong tumingin sa charm ng tao. Kasi with regards sa apple in reverse, yung gusto ni God na mangyari is iwasan mo yung temptation. Okay? With regards sa beauty,
Kasi remember, based on your reading, na sense ko guys, hindi kayo nagbago. Right? So we got the fake in reverse. And we also got this. Okay? So kung may love man kayo guys, make sure na pumatol kayo sa someone na hindi fake. Ang pumatol kayo sa someone na authentic. Kasi yung tao mo, toxic siya kasi maybe this person used to blame and blame. Okay, maybe blame you a lot. Basta hindi maganda yung pagtrato niya sa iyo. We also have this one in either way. So, maybe yung connection niyo is kinda like in and out relationship na at hindi na talaga comfortable sa'yo. Kaya, sa darating na 2024, nagawin ka ng Panginoon na single. Okay? Take some time to heal. Huwag kayo magmadali sa relasyon. Kasi so far dito, wala akong nakita na magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Yung magkakaroon ka ng biyaya is basically somebody na dadamayan ka kasi malungkot ka. Okay? Yun yung lang yung nakita kong blessing for you. So, but make sure you need to change. Okay? Just like this metamorphosis card, you need to change. So, let's see, what else do we have here? Yung sa'yo yung biyaya, baka, yun nga, maalis ka sa toxic relationship. So, biyaya pa rin yun, guys. Pero hindi ko kasi nakita sa reading na to na kinoconsider mo yung changes as something na good news. But yet, for God, it's good news. Kasi nga nilayo ka niya sa toxic na relasyon. Siguro itong taon na to umuubos ang iyong yaman, ng iyong pera, at sinungaling siya. Okay? So, I kinda like feel na yung sad news is, ipiliin ng tao mo yung somebody na may pera. Kasi, I feel na kung sino man ito guys, kasusero at kasusera siya. See? At saka kung manatili ito sa iyong relasyon, kawawa naman yung iyong money, di ba? Kaya madalas ka mawala ng pera din dahil sa kanya. So, siguro kaya ka naiinis kasi maybe this person used you for money. Okay? You could be wealthy at, binigay mo sa kanya yung yaman mo pero yun nga, nag-betray sa'yo, naghanap ng iba. So, it's a toxic relationship. So, yung blessing dito sa'yo ng Panginoon is iaalis niya yung relasyon na hindi na maganda para sa'yo. And, next year, 2024, is definitely a time for you to heal about what happened. And I feel now with this Ace of Cups being here, so huwag mong madaliin yung love life. Kasi pag minadali mo, mamalasin ka uli. So you really need some time to heal, some time to have a realization. At saka, remember na kung magkaka-connection ka, please begin first as friends. Para makilala mo ng lubos. At saka sana di ka maakit dahil lang sa kanyang charm. Okay, so, siguro gusto mo ng karma reading guys, pero hindi ko pa kasi nakita na ito yung ginawa niya this year. I feel na ginawa to na yung taon sa 2024. Okay? So, saka pala mag-appear si karma kapag nagawa na tong, ginawa niya ang kalokohan. So, maybe gusto mong malaman kung anong kanyang karma sa pag-ubos ang iyong yaman. At yun nga, magte-third party pa. So, tingnan natin kung may karma kasi feeling ko ginamit kayo sa pera. Yung lalagay ko lang na karma is kung ginamit kanya sa pera. Okay, so let's see what we have. I feel na mawawalan din siya ng yaman at mawawalan din siya ng gana magtrabaho. So, I feel na focus ka ngayon talaga sa work at naiinis ka. Okay, hugs to you guys. So, anyway, yung kanyang karma, pagkakasakit. And makakaranas din siya makatagpo ng tao na hindi rin kasi buti
what they call this, di rin mabuti kagaya niya. So, isa rin sa kanyang karma, lagi siyang may issue with regards sa money, as you can see, kasi nga nagde-drain siya ng money ng mga tao. So, isa rin sa kanyang karma, lalabas ang baho niya or katotohanan about him or her, na siya ay nanggagayuma, na siya ay nangaakit para manggamit ng tao dahil sa pera. Okay, so, yung tao na to rin, magkakaroon din siya ng mga away kasi maraming may inis sa kanya. Dahil nga, yun nga, lulustayin yung pera, tapos, hangganap uli ng iba. Pero hindi siya makontento sa isa lang, yun nasa sense kong vibe niya. So, ito judgment card in reverse. So, ibig sabihin lang nun guys, na hindi siya papakinggan ng mga tao. Okay? I feel na dahil dito at may iyak siya at saka pilit niyang pinapakita na innocent siya and so on, pero you know, ayaw ng mga tao makinig kasi alam nila yung katotohanan at I feel na darating din yung time na aawain siya ng mga tao dahil sa kanya mga pinagagawa. So anyway, I'm really sorry to give you this sad reading sa 2024. So wish ko lang sa inyo na umiwas kayo sa ganitong klaseng tao, okay? Make sure next time around, you need to change. You need to actually change your perspective with regards sa lover na gusto mong makuha. Huwag kayong mag-focus masyado sa looks. Mag-focus kayo sa ugali kasi napaka-importante niyan. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation and God bless all of you.